Hi mga kaibigan, mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-14 na araw na tayo sa buwan ng Hunyo 2024. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at patuloy na pakikinig sa napakasimpleng pagninilay na ito. At sana maging kaisa ko kayo sa pagpalaganap ng simpleng pagninilala ito sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi ng videong ito sa inyong mga kaibigan. Tuloy-tuloy na tayo sa ating pagninilay at magpasalamat tayo palagi sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap at sa mga kabutihan na ating nadarama sa pagiging mabuti at sa kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 32. Ang pinag-uusapan dito ay yung tapat na pag-ibig. Kaya nga sabi dito, ang isang tao, kung mahal niya ang kanyang asawa at nagmamahalan sila, ay hindi na sana kailangang makikiapid pa. Kung ang tao naman ay nakipaghiwalay sa kanyang asawa at walang tamang proseso legal ng paghihiwalayan, ng paghihiwalay at nakahanap ng iba, ay nakikiapid siya. Sa pagkasakalukuyang panahon, parang naging matunog yung pag-uusap dito sa ating bansa tungkol sa pagsasabatas ng diborsyo. Yung isang paraan ng paghihiwalay. Alam nyo, yung simbahan hindi naman nagsasabi na ayaw niya ng paghihiwalayan, ng paghihiwalay, kung ang paghihiwalay ay sapat ang dahilan. Kaya para sa akin, mayroon naman tayong batas dyan, ang tinatawag natin yung annulment. Kasi dito, pag sabihin natin annulment, dito sinasabi yung pagwawalang bisa ng kasal dahil sa mabigat na dahilan na sa simula pa lang nakita na may problema na. Halimbawa, isa sa mga partikular na dahilan ay yung sa pilitang pag-aasawa, yung sa pilitang pagpapakasal, parang tinakot, hindi ito nakita, nagpakasal. Yung immaturity, yung hindi masyadong naunawaan ng isang parte, yung gagawing seremonya, nadala siya. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, nakita na may problema. Kaya ito ay pwedeng walang bisa ang kasal na ginawa. Dito naman sa diborsyo, ang gustong ipalabas dito is yung kasal na legal, Ibig sabihin, sa simula tama, mayroong proseso na pinagdaanan at dahil doon ay isinagawa yung kasal. Yung prosesong kasal, yung prosesong legal sa kasal ay pwedeng mawala ng bisa o saysay sa kung ano lang ang dahilan na pwedeng idahilan ng isang party. So, ibig sabihin, divorce somehow will be applied anytime kung gusto ng asawa or ng isang party. Pero sa simula, yung pagsasama nila ay tama. Ulitin ko lang, ang pagkaiba, yung annulment, sa simula pa lang may problema na, ngunit tinuloy pa rin yung kasal. That's why yung kasal null and void. Pangalawa, yung diborsyo, legal, tama, ngunit sa kung anong dahilan lang
ay pwede mong pawalan ng visa. No? So siguro, isa na dyan is yung posibleng sabihin na nagsawa na ako sa'yo. Siguro, posible yon. Or, ayoko na dahil nakakita na ako ng iba. Diba? Kaya siguro para sa akin mga kapatid, mas maganda na maging seryoso tayo sa usapin ng kasal. Isipin ng mabuti bago pumasok sa isang seryosong relasyon at kailangan maging tapat sa sinasabing ikangay pagmamahal sa isa't isa na kusang galing sa iyo na walang sa pilitang ginawa at bigyan ito ng saysay, panindigan ito. Kaya para sa akin, mas maganda na sa simula pa lang unawain ito ng mabuti upang maiwasan yung mga ganong pangyayari in the future. Sana wag madaliin na nagkakilala na kayo ng isang linggo, kayo na, kundi bigyan ito ng halaga. Pag maipasa itong batas na ito, una sa lahat, ang unang maapektuhan dito is yung kasal, yung sakramento ng kasal na ginagawa natin, lalong-lalo na ng ating simbahan, na parang maging pelikula na lang na sasabihin natin at the end, cut, ayaw ko na. Sana hindi ganun. Tingnan natin ito ng maiki. Sa mga pabor sa diborsyo, tingnan nyo rin ito. Dahil maging walang saysay, walang halaga ang mga kasal na ipapataw ng ating simbahan. No? At mapapasa-pasa ito sa ating at sa inyong mga anak. Nasabihin pwede rin pala, sige pakasalan ko na ito at anytime anyway, wala namang problema, pwede ko siyang iwanan. Hindi ganon. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang taong may asawa na hindi legal, ibig sabihin kasal, na hindi legal yung paghiwalay at nakahanap ng iba ay nakikiapid siya. So, ang mensahe na sana maging tapat ang bawat isa sa kanilang pagmamahal, panindigan ito sa hirap at ginhawa, magtulungan, magkaisa, kamatayan lang ang pwedeng makipaghiwalay sa pagmamahalang itong ipinahayag ng mga ikinasal. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, basbasan mo ang mga kapatid naming pumasok sa seryosong relasyon at nakatanggap ng sakramento ng kasal sa kanilang pag-aasawa. Tulungan mo silang maging tapat sa kanilang pagmamahal, na maipakita nila ang pagmamahal na ito sa kanilang mga anak at magkaroon sila ng panindigan hanggang sa kamatayan. Amen.